Kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tiningnan ko ngayon yung attachment niya. Pakita ko sa inyo, etong attachment niya. Marami yan. So tinanong ko, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan eh. Kung baga, tinipe lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. O di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. Siya. Bakit ayaw nyo pa iakyat? Mga unggoy pala kayo eh. Kaupo ni Tatay Digong, gumawa ka ng napakaraming mong eksena. Pero, ang key dito, ang pinag-uusapan dito ay kukuha sila ng probable cause para kay BP Sara. Pero ang nilalatag nito kay Tatay Digong. Nilabas pa sa screen. Para saan yun? Ipahiya si BP Sara. Nasabihin na namin sa inyo katotohanan na. Habang sinisiraan nyo ang mga Duterte, lalo nyong nilalagay ang sarili nyo sa kabahuan. Yan ang katotohanan. Already exposed this before. I think 2 years ago. Was it di ba? Pahiya, supalpal ka dito. In-expose niya na yan eh. Tapos uulitin niya, ang mali pa, ang akala natin, si BP Sara ang iimbestigahan, ang nangyayari, si Tatay Digong kahit nasa dahig, sinasama pa rin sa katarantaduhan ito ni Au-Au. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kita nyo naman puros kasinungalingan na nangyayari doon sa hearing, sa circus din sa Kamara. Mantakin nyo nagbigay sila ng mga affidavit. Ang sinasabi nila, ito raw lumalabas na date kung saan inihatag nila o nilatag nila itong affidavit kuno nila na meron daw bangko si Tatay Digong o meron daw, ano ba ito? Merong lumalabas na magkano? Nagtatanong tayo meron pumasok sa bangko ni Tatay Digong na magkano amount? Oo. Pero ang tanong doon, kung totoo ba na bukas na yung bangko nung panahon na yon? Kasi tignan nyo ito. Ang sabi nila dito, Sami-Uy, payout for Sara Duterte and family, summarized for purposes of presentation. Yung Annex 1 na ito puro katangahan. Puro ka magbibigay lang kayo ng mga ebidensya nyo, sablay-sablay pa. Sara Shiberman Duterte, pinasukan daw ng 7,440,846 pesos noong October 25, 2011 via BDO Unibank SM Lanang. Agoy. Kahit i-search nyo, wala naman hong bukas na BDO nung panahon na yun. Hindi pa bukas yung SM Lanang sa Davao. Puros kasinungalingan kasi itong si Buwaka ng buti lang di tayo natuloy sa pagmumura natin. Buti na lang talaga dahil puro kasinungalingan. September 28 nagbukas ang SM Lanao 2012. Tapos sasabihin nyo sa affidavit nyo 2011 October 25. Di sumablay na kayo. Ito talaga si Trililing mahilig talaga ito mag-imbento puro katang-isip na lang ata yung nilalatag mong mga kaimbentuhan mo. Anak ka ng bugi ka. Pwede ba murahin ka lang? Isa lang Pwede? Pusang gana ka. Wala kang ginawa mula 2011 at 2016. Kuya Goods, paano mo nalaman? Meron hong video dito na talaga naman, noon pa lang nakikipagbakbakan na ito kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Pasok natin yung old videos na ito pero malalaman nyo dito na sinungaling talaga ito si Tonyo. Si Tonyong bagsik kung tawagin. Bagsik sa kasinungalingan. Tonyong bagsik. Balasahin mo nga sa Atty. Salpanielo. Important is this. Ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes na buksan
At tinanggap ang hamon, tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon, at nung nakaraan, wala po. O kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. Tapos, bago siya umalis, binigay niya ako ng affidavit. At ang sabi ni Senator Trillanes, sabi niya, Attorney Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Lalo po ako naniwala na kabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakilala daw siyang Joseph de Mesa. Yun daw Joseph de Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay de Mesa, narinig pa ni de Mesa ang tao, double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tiningnan ko ngayon yung attachment niya. Pakita ko sa inyo, etong attachment niya. Marami yan. So tinanong ko, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan eh. Kung baga, tinipe lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. O di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. Pansinin nyo matagal na palang ginagawa yan ni Tonyo sa mga Duterte. Nagtatagbi-tagbi ng istorya at tapos ipapile, haharap sa Senado o kaya sa Kamara. Ngayon, ito naman may mga balak na sirain ang pangalang Duterte. Naniniwala naman ng mga ugok. Diba? Saan ka nakakita? Affidavit mo, hindi mo alam kung ilang petsa, anong petsa nagbukas yung sinasabi mong bangko. Sablay na. Sablay na sila. Lalo pa silang sumablay dito nung tinanong ng isang congressman na kilala nyo to, congressman ng Quezon City. Pasok natin. We started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be Eto. Pag-usapan na muna natin ito bago natin ipagpatuloy. Kailan ba naging Vice President si BP Sara? 2022 lamang. So hinalungkat nila yung 2011 hanggang 2016 ata kung di tayo nagkakamali. SALN, which is mali. Dapat kung kayo ay kukuha ng SALN, bawal nga yan. Actually, bawal yan. Napilit nila yung isang matanda na nangingitim na ilabas nila. Sabi sa batas, bawal kang maglabas ng SALN kung walang court order. Wala, mas magaling pa sila kasi gonggotsman di ba? Nakakawa sila. Pero merong punto rito, bakit kinalkal nyo yung unang panahon pa, samantalang ang pinag-uusapan natin dito, pinag-uusapan nyo dyan, yung Vice President. Pinakialaman nyo yung Mayor at Vice Mayor pa si BP Sara Diba? Kinalkal nyo ng husto kasi nga sinisiraan nyo. Yun ang plano nyo, siraan. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Kaya tuwan-tuwa sila na tuwan-tuwa sila na sabi sa taong bayan na meron na silang probable cause. Kung may probable cause, dapat inakyat nyo na. Ang dami nyo pang pasakali. Meron pa kayong April 29. Kanya-kanya kayong pa-interview. Kasabihin nyo, nakakuha na, nakalakap na ng ebidensya. Bakit ayaw nyo pa iakyat? Mga unggoy pala kayo Congressman Suday, pasok. impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. But regardless,
I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022. 22. Oo, to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now, babalikan ko, nung 2022, wala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya, well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa Bakit? account. Ano? Tama ba? Based on sa Based report. on I record. just want to Yeah. be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past from 2022 to 2026 in the past 4 years. Tama, mali? Hindi ko po masuma on the And spot. isinuma ko Madam. galing Maybe you sa can report make nito eh. reference, Honorable Wala ko ba? Sumpay, to Oh, that Yes, sapat particular I'm page referencing where you're from reading. what they submitted. Kasi nagka-breakdown Ito maipasok ko lang Kaka-appoint lang nito, April 14. Itong si Executive Director, si Attorney Ronel Benaventura. Ano alam nito? Diba? Alam nyo, kaya siguro napabilis, mailabas yung mga ganyan. Hawak na nila yan sa ulo, sa leeg. April 14 lang, umupo ito as a director ng AMLA. Sino ang pinalitan niya? Bakit niya pinalitan? Yan ang malaking katanungan. Bakit minamadali nilang palitan? Who requested to transfer another position with the Bank of the Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang swerte, no? Nakakuha pa sila ng paibubutas kay BP Sara. Anak kayo ng tipaklong kayo. Mga pusang gala kayo. kanina eh. Di ba nagbigay kayo ng breakdown kung magkano lumabas pumasok noong 2005, magkano lumabas pumasok noong 2006, noong 2007, noong 2008, noong 2009. Inad ko lang mula 2022 hanggang 2025. More or less po. Oo, mga ganon. Pag mga ganito walang alam, dapat hindi na to pinapatawag sa ganyan eh. 'Di ba? Masisira lang ang investigasyon dahil makakabutas kami sa inyo. Bakit nyo minamadali lumabas itong director na to? Wala naman palang kaalam-alam sa mga pinag-uusapan dyan. Nakakainis lang. Talagang gumawa talaga ng para itong mga durobo na ito para ilabas sa publiko na meron dinorobo si BP Sara at may pumasok, labas-pasok, pumasok, lumabas-pasok na pera, kuno. So maibalik natin yung kasinungalingan nito ni Tonyo. Akala ba namin ang pinaiimbestigahan nyo dyan ay si BP Sara? Parang lumalabas ang naiimbestigahan dyan si Tatay Digong. Hindi, may pasok lang kasi para kasi mga eng-eng itong mga ito eh. 'Di ba? Gusto nyo pa-imbestigahan si BP Sara, pero ang mga statement nyo laban kay Tatay Digong, ano ba talaga? Tapos sasabihin ng Committee of Injustice, nakakuha na sila ng sapat. Anong sapat? Sapat na kasinungalingan ba yon? Nakakaloko kayo. Pinagluloko nyo yung taong bayan. Halatang halata kayo. Pati doon sa affidavit na mali yung address, talaga naman, naku po ka, Rudy. Ubod ng kasinungalingan. Ubod ng pasok. Bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador,
ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo. Kita nyo? Bakit noong pa? Noong unang panahon? Ito noong Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador ng ang aking opisina ay nakatanggap tawag mula sa isang tao. Abril 2016, si Tatay Digong, tumatakbo pa lang ito. Paki-explain natin, tama ba? Tumatakbo pa lang ito ng pagka-presidente. So, naluklok siya, Mayo. Tignan nga natin. Tanungin natin yung aking kaibigan. Kasi yung aking kaibigan, ay hindi nagsisinungaling. Tatanungin ko, kaibigan, kailan na-proclaim si PRRD? Ang sagot niya, ganito. Para sa kaalaman lang ikaw sinungaling ka, talagang target mo na yan, hindi pa Pangulo si Tatay Digong. Target mo na yan. 2016 nakatanggap ka. Para saan? Nakatanggap ka na may malaking pera. Kailangan ilabas yung salin. Ganun ba yun? Eto nagtatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo. Kita mo na, siniraan mo na agad. Na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ang kanyang pamilya. Di umano ay hindi niya dineklara ang kanyang statement of asset, liabilities and network. Di ba? Yan yung kanyang statement. Number 3 yan. Dahil sa galit mo, hindi ka niline up ni Tatay Digong, siniraan mo na. Abril pa lang ito kampanyahan pa lang ito. Lumabas ang proclamation ni Tatay Digong, Mayo 30, 2016. Kailan siya naproklama? Doon sa pagkaupo ni Tatay Digong, gumawa ka ng napakaraming mong eksena. Pero, ang key dito, ang pinag-uusapan dito ay kukuha sila ng probable cause para kay BP Sara, pero ang nilalatag nito kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ba ang sinisilip nyo ngayon? Anak kayo ng tipaklong kayo? Na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Hindi rin siya sigurado dito. Di ba? Na di umano ay hindi niya diniklara ang kanyang Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth or SALN. Bakit hindi ka sigurado? Kasi yung statement mo, tagpi-tagpi lang yan, hearsay lang yan. Kagaya sinabi ni Atty. Salpanielo, na ikaw ay nagsisinungaling. Nakatanggap ka, sabi dito, panahon ng aking ikalawang termino, ang aking opisina nakatanggap ng tawag mula sa isang tao. Di chismis yan. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Yan yung sinasabi ni Atty. Salpanielo. Ipapasok uli natin para magkaalaman tayo. Ayan yung sinasabi. Important is this. Ito ang pinakamahalaga rito. Nagamon si Trillanes, nabuksan at tinanggap ang hamon. Tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon at nung nakaraan, wala po. Kung Wala naman pala di nanguhula lang ito. Sinabi mismo ni Atty. Salpanielo, noon, walang nakita ito bakit ngayon? Nabanggitin mo dyan na marami. May bilyon-bilyon sa bank account.
Nakakainit ng dugo, yung mga gantong tao. Pero anyway, tuloy uli natin para malaman natin lahat ng kasinungalingan niya at masupalpal din. Yung sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Kita nyo na, bilyon-bilyon piso na naman. Samantala, nung sinabi ni Atola, wala raw nakita. Di ba? Nung nakakaraang investigasyon ni Tatay Digong, ganito rin yung sinabi nito. Ganyan-ganyan din yung statement niya, mayroong bilyon-bilyon. Nung hinahanapan na siya ng bank record, wala naman siya maipakita. So ngayon, nakakuha sila ng dokumento ko, na mayroong bilyon-bilyon. Ngayon, yung naglabas, hindi rin sigurado kasi bago lang. Abril 14 lang nakapasok na naging direktor. So, suma total nito, lahat ng mga paninira nila ay lumalabas na meron siyang manok. Di ba? Siya na rin ang nagsabi, siya na rin nagsalita na, ang dapat daw, manalo ay yung tumutulong, which is si Virus daw. Paano naman yung dinorobo ni Virus? Di ba mayroon din dinorobo yan sa PhilHealth? Yan ba yung tumutulong? Baka katulong sa pandodorobo. Saklap niyo umimbento. So kaya naman pala siguro nakakuha na sila ng ebidensya ko, ito ipapasok natin para magkaalaman na. Hindi na kami, hindi na kami nagugulat kung bakit ganyan na ang kanilang statement. Kung bakit ganyan talaga. Sana ba yun? Video ko na yun. Wait lang, hanapin ko Mukhang, sana ba napunta yan? Mukhang nawala Tignan ko Hindi na nakakagulat-gulat kung bakit may mga statement itong si Luistro na nakakabuo na raw. Kung nakakabuo na kayo, di file nyo na para wala nang problema at doon na sa ombudsman magkakaalaman. Di ba? Sa ombudsman, sa Senado, sorry. Sa Senado na magkakaalaman. Ipasok natin ito para magkaalaman ng gusto. Joining us this morning is House Justice Committee Chairperson, Batangas Representative Jervil Luistro. Representative Luistro, good morning to you, ma'am. Good morning to you, Karen, and good morning to all your viewers and followers. All right, welcome back to Head Start. And first, how would you describe yesterday's testimony? Some have described it as explosive, vindicated. Si Senator Trillanes, Representative Shell Diokno said smoking gun. What were your thoughts about yesterday? Well, in addition dun sa ginamit nila, explosive, vindicating on the part of Senator Sonny Trillanes, I wish to add, this is confirmatory also to the allegations in the two impeachment complaints, no? Sa pamamagitan ng Confirmatory. Yan ang sinasabi niya. Pero parang hindi naman clarificatory ang nangyari o confirmatory ang nangyari. Parang hearing o mini trial. Pinayagan nyo maglabas ng salin na dapat hindi naman. Dapat sa korte inilabas. Diba? Ang dapat sinabi lang doon, eto, totoo ba na may ganito na pumapasok? O totoo ba na may ganito? Sasabihin lang dapat nung director, oo po. Hindi. Naglabas pa, nilabas pa sa screen. Para saan yun? Ipahiya si BP Sara. Sasabihin na namin sa inyo katotohanan na. Habang sinisiraan nyo ang mga Duterte, lalo nyong nilalagay ang sarili nyo sa kabahuan. Yan ang katotohanan. Totoo yan. Kayo nanonood sa akin. Diba? Habang binibira nila si BP Sara, lalong umaangat ang dignidad ng taong bayan.
dignidad ni VP Sara sa taong bayan. Mga evidence na lumabas kahapon, at least for the majority of the justice members, na patunayan nila may basis ang allegation sa impeachment complaint. Mm-mm. Now, I'm curious, Representative May basis na, di ba? Pero dapat confirmatory o clarificatory pa lang. Ngayon may basis na. Tamo. Kaya hindi kami nagugulat eh. Uumpisa pa lang alam na namin na magkakaroon ng butuhan dyan. Pero dapat hindi nyo na pinatagal pa. Kung kahapon may basis na kayo, dapat wala na kayong hearing sa 29. Simulan nyo na. Umpisahan nyo na. Luis Tro, to be fair to former Senator Trillanes, he's already exposed this before. I think 2 years ago. Was it Di ba? Pahiya, supalpal ka dito. In-expose niya na yan eh. Tapos uulitin niya, ang mali pa, ang akala natin, si VP Sara ang iimbestigahan, ang nangyayari, si Tatay Digong kahit nasa dahig, sinasama pa rin sa katarantaduhan ito ni Au-Au. a Quadcom or Committee on Good Governance? Well, I think it was in Quadcom. When I first saw him Di planado nyo talaga, pinaplansya nyo talaga ng malinis, pero sabit-sabit eh. I think Quadcom. Talagang gano'n ang ginawa nyo. So anyway, alam na natin ang nakarakas ng mga ito, magmula sa chairman hanggang doon sa mga durubong kasama nito, ang boto nito ay talagang idiretso sa Senado, which is good. Para matapos na yung mga haka-haka nyo. Imbis na pagtuunan nyo ng pansin, imbestigahan nyo yung pagnanakaw ng bilyon-bilyon at trilyon-trilyon maleta, diyan kayo sa 125 million nakapokus, sinama nyo pa yung asawa, sinama nyo pa yung issue dati ni Tatay Digong na wala naman napatunayan, kinuha nyo pa rin itong testigo na ito si Au-Au na wala naman kredibilidad para magsabi ng katotohanan. Pati mo sa affidavit, mali-mali pa yung date. Paano mangyayari niyan? Butas na naman sa kanila, butas na naman sa inyo. Pero maiba tayo dahil sa katatapos lang na hearing kahapon, to be continue natin tong kay Miss Lauren Legarda. Kasi ito maganda itong answer and portion. Hindi, katanungan to patungkol kay VP Sara doon sa decision daw. Decision ito ng ng committee. Pasok natin to. Okay, good afternoon everyone. Thank you for coming. I know medyo short notice po tayo. We only issued the advisory this morning. Sinagot ni Atty. Powa I'd yung like to mga apologize allegation. for that. The truth is, we had a problem looking for this venue, setting this up. So kaya medyo na late po yung aming media advisory. So again, good afternoon today. With me, as you know, are members of the defense team led by Attorney Sheila Sison to my left, Attorney Carlo Joaquin Narvasa, and Attorney Ralph Bodota to my right. So we're all here because, as you know, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa totoo lang, malimit talaga magpa-press. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa totoo lang, malimit talaga magpa-press con ang defense team. Kahit last year, nung unang round ng impeachment, kung mapapansin nyo, hindi talaga kami nagpapa-press con because as much as possible, we do not want everything to be like a trial by publicity. Yeah. We do not want to litigate through the media. So it's just with developments yesterday, I believe there are so many media queries that are sent to me all night. So minarapat na namin na sagutin kayo kahit generally lang dahil syempre, as you know, we cannot disclose fully our legal strategy. And as we said, hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gustong nakikipagdebate sa media. We would rather do this through the processes, and probably even in the impeachment court kung umabot doon. So yesterday, alam naman natin yung mga naging issues. It's the SALN, and then of course the AMLAC or AMLC report, and then all the others pa like
yung SEC, BIR, and all that. So, ang main focus naman kasi, and of course, the testimony of former Senator Trillanes, no? Mirapat lang namin na sagutin yon sa inyo. Although, hihingi ulit ako ng paumanhin dahil nga hindi magiging madetalye yung sagot namin. One, dahil we only received the documents earlier today, this morning, at sa totoo lang, we haven't had the chance or the time to really peruse over all of these documents that were given to us by the House. And secondly, as you know, our position has been firm, no? And that's why we filed a petition before the Supreme Court questioning the proceedings. And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives, yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officers occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, I mean, I invite you, you all have access to the internet, you will find na hindi yan pinal. At kung sino man magsasabi na pinal yan, ay hindi nagsasabi ng tama. Mr. Lance Mariconos, watch class. Ayun, salamat po. Medyo natanong na rin ako kanina pero para lang po ma-clarify pa na. Sa tingin niyo ba na may na-violate ang mga karapatan ng Vice President dun sa pag-release ng mga information ng ABLAC at ng documents ng BIR kahit na hindi na po-cite sa BIR documents, and what do you intend to do about it? Same answer po. We are aware of provisions of law that provide for the confidentiality of such documents. As to what we're going to do about it, as I said, we're not at liberty to disclose the legal steps that we will be taking regarding these matters. Mr. Lance Mariconos, watch. Good afternoon, sir. So, kanina po you've also explained kahit hindi masyadong detalyado na nasa 6.7, it's probably aggregated, etc. Perhaps, sir, without going into detail lang din, what's the simple explanation dun po sa wala daw cash on bank and in hand si VP Sara from 2019 to 2024, and yung 3 years doon at least ay sakop ng kaniyang termino bilang vice president? Thank you for that question, Sir Lance. No, I guess the simple explanation in consultation with, of course, the client, because is she disclosed. She disclosed. No, I can understand na the confusion kasi accurate naman sinasabi, walang line item ng cash in bank. Accurate naman yun. No? But what I'm saying is she disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, others. Ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. So she disclosed, no? Yung walang sinasabi doon na wala siyang cash in bank. Nakalump lang siya sa others. Okay. Thank you, sir. But I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. So now we're just clarifying upon consultation with our client na she disclosed all of those actually. It was just lumped under others or I think various, those things. So, maliwanag na. Maliwanag na sa atin. Yung mga pinaparatang kay VP Sara na pinasukan at hindi nagsasabi ng mga cash. Eto na, sinagot na ni Atty. Powa. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya kung halimbawa kayo ay nakakarinig ng laban kay VP Sara, lahat po yan kasinungalingan at gawa-gawa, imbento lang ng mga taga-kamara. Lalong-lalo na ito si Boy Tonyo. Tinatawag natin si Au-Au. Diba? Tuloy natin yung kanina nga pinag-uusapan natin. Huwag mong kalimutan, i-like, share ang ating video. At kung hindi ka nakaabot doon sa video natin kahapon, balikan nyo na lang ho. At tayo ay magsha-shoutout muli. Kasi namimiss na ng ating kababayan yung shoutout natin. Mula kay Yam Katubay, shoutout po. Estrella Singh, ayan, shoutout po sa inyo. Candida Shieldmember, ayan, shoutout po sa inyo. Nabubulol na ako.
Bernadette Arevalo, shoutout po sa inyo. Bonifacio Ramos, shoutout po. Reynaldo Dumingit, yan, shoutout po. Sid Fernandez, shoutout po. Hernani Medina, shoutout po. Sia Miss, yan, shoutout po sa inyo. Lester Dominic, shoutout po. Josefina Amorin, shoutout po. Anak ko Taiko, shoutout po sa inyo. Sinaida Monge, shoutout po sa inyo. Marilyn Rivera, shoutout po. Belina Macaraeg, shoutout po. Sharon 12888, shoutout po. Santos Melitanderj, shoutout po sa inyo. Chris Marpogi, shoutout po. Lando Tigaw, shoutout po. Antonio Silavan, shoutout po sa inyo. Silver Balingit, shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po. Babe Turque sa video, shoutout po sa inyo. Rolando, shoutout po. Heavenly, shoutout po sa inyo. Ken Anthony Dadole, shoutout po sa inyo. Renato Jose, shoutout po. Felicito Payabyab, shoutout po sa inyo. Gina Requez, shoutout po. Rogelio Dan, shoutout po. Carlito Ragoho, shoutout po sa inyo. Luz, shoutout po. Purisima Borinaga, shoutout po sa inyo. Ricky Salidad. At dito tayo sa kabila, baka may kalagit, ano tayo kay Ma'am Negris, yan, shoutout po. Lalabs Bam, shoutout po. Johanna Miranda, shoutout po. Lourdes Labata, shoutout po. Isabelita Billones, shoutout po. Alexander Dernipa, shoutout po. Sino to? Sara Alura, shoutout po sa inyo. Ayun. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ayan mag-comment lang po kayo. Damihan nyo yung pagko-comment para mabasa ko kasi wala na akong makita masyado. Kaya ayun ating paglalambing Tsaka kung ano man yung mga paratang nila kay BP Sara, wag ho kayong maniniwala. Ang laban ito ng mga maayos mamuno. Laban ito ng mga taong bayan. Itong ginagawa nila kay BP Sara, isa lang itong paninira. Wala silang matinding ipantatapat kaya pinapabagsak nila si BP Sara. Umatras na si Ate Lenny. Sino pa ipantatapat nila? Wala na. So nakakaawa itong mga ito. Humuhugot na lang ng kasinungalingan para masiraan si BP Sara. Hanggang sa muli. Bye-bye!